Saan ka nga ba dapat mag-invest ngayon 2024 ngayong lumalala ang tensyon sa issue ng West Philippine Sea? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago yon, inaanyayahan kita na mag-follow sa aking mga social media accounts dahil matututunan mo dito yung mga things about finance, business, and economics and also Web3 developments. Kaya naman, yan, mag-follow ka na para marami ka pang matutunan. Ayos? So, ngayon, ang masasabi natin dyan is ang ating local market nga po or yung PSEI, Philippine Stock Exchange Index, ay pabagsak po. Hence, our local equities and also to the other local investments here in the Philippines ay pabagsak or pababa. Dahil nga din po yan sa high cost of borrowing, high inflation, medyo negative yung ating economy ngayon, and also the geopolitical tension ay nakakaambag po, nakaka-contribute sa pagbaba ng mga investments dito sa Pilipinas, including also the stock market. So ngayon, yung mga fund managers and also the retail traders and investors, they are seeking other opportunities in other markets na kung saan may better returns at yung political and economic environment are more stable as well. So ngayon, ang may re-recommend natin dyan is, for the meantime, is wag muna tayo mag-invest dito sa sariling atin. Bakit? Kasi nga po bumabagsak talaga eh. Sino naman po ang gustong malugi, di ba? So wala. Kaya ngayon, nire-recommend muna natin na sa ibang markets or alternative investments tayo mag-invest, katulad yan sa crypto. Depende pa rin sa iyo kung risk averse ka, hindi ka dapat nasa crypto. So pwedeng sa forex kasi may mga currencies na tumataas din at the same time meron pa rin namang opportunities. What am I talking about is that wag tayo agad maglalagay ng pera sa hindi natin alam. Akala natin, uy, stock market, di mabaganda yan, naglagay ka. Hindi mo alam, hindi mo inaral na yung nagkakaroon pala ng bearish momentum ngayon, ng pag-breakdown ngayon doon sa PSEI levels ngayon, pwede kang makasabay doon sa pagbaba na yon. Kaya naman, imbes na mag-invest muna tayo sa local markets, we tend to see the treasury yields, yan sa bonds and other risk-free investments, and also yung mga iba't iba pa nating tina-target na investment pero nakikita natin na pataas. Yan. So, katulad niya, real estate, mga REITs, they have better returns than the local equities here in the Philippines. Kaya naman kayo mga ka-traders, saan pa kayo mag-i-invest? So, let me know in the comment section below. So, I hope nakatulong tong video na to, and see you on my next vlog. Bago pala yon, i-comment nyo muna kung ano yung mga natutunan nyo at syempre kung ano pa yung mga contents na gusto nyong ipagawa sa atin. So, yun lamang po. The Estudyante Trader here. See you on my next vlog.